Magandang araw sa ating lahat mga kabarangay. Muli tayong rumonda at panoorin ang naganap na pagdinig sa Senado kaugnay sa siklistang binatukan at kinasanang baril ng isang motorista matapos ang gitgitan sa kalsada. At sa pagdinig ngang ito ay mayroong naisilawalat si Senator Jeve Ejercito laban dito sa binabatikos na motorista. At kung ano yon, panoorin natin ang highlights ng pagdinig sa Senado. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here a summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10. No? Ito Senator po sa Jimmy, akin. Senator Jimmy, ilan dyan ang grave threats sa mga Ito po, merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Sino po? Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan Doon banda po- yan? Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas. Pabu, Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer Presidente the niyo po- question of Senator Jimmy. Presidente niyo po si Mr. Gonzales Opo. sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang. Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous. Kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. doon Ano lang po ako- yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ito, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, may anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga niya, yung mga kaso ni Mr. De Gonzales. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 daw Street, Project 3, Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzales. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulat ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 dao para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa dao at ang mga pulis ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. Para po mabilis, Mr. Kapitan, ano po ang kaso na ito? Tungkol, Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawe Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng pulis? Gawad niyo po siya? Sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yung pangalawa, yung tatlo pangalawa yan, di po. ba? Tatlo. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City.
Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Cositeng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla na lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya kasama po. At Sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama. Ayon po Sino sa yung anak? Ayon Anak ni po. Willie Gonzales. Opo. So sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Maiksi lang po itong kwentong to. Ang complainant po is Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagmo-monitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article, March 16, 2001. Obilla 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinumin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurrection for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilia subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilia tried to give him 15,000 as his share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa kang kabutihan noon pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. At ayun nga po mga kabarangay, sa kabila nga po ng pagbatikos dito kay Ginoong Willie Gonzales at sa sandamakmak na mga blatter sa kanya sa kanyang barangay, meron din pang palang nagawang kabutihan itong si Ginoong Gonzales. Noong ito'y aktibo pa bilang membro ng PNP, noong taong 1999 ay nasangkot itong sinuoy PO1 Willie Gonzales sa isang malaking kaso at tungkol ito sa drug recycling. At dito ay tumistigo daw siya laban sa kanyang mga superior at tinangkang suhulan ng malaking halagang pera itong si Willie Gonzales kapalit ng kanyang pag-urong bilang testigo sa nasabing kaso. Subalit, isinuli po niya ang nasabing pera at isinurinder ito sa isang presinto. At mula noon daw ay pinagtangka na ang kanyang buhay at ayon pa sa kanya ay nabaril siya at pinagbabaril din ang kanyang bahay. At nasampahan pa siya ng napakaraming kaso at ayon pa sa kanya ay gawa-gawa ang kanyang kasong kinaharap. So hanggang dito na lamang tayo mga kabarangay. Huwag niyo pong kalimutan ang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito ang inyong Chief Tanod, roronda at magbabantay sa mga latest na kaganapan sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyong panunood.